Ito ang gamit na aking kailangan at gusto ko. At ngayon ay hawak kamay ko na at pwede ko nang gamitin. Ito na ang pagkakataon na ang aking transient house ay kailangan ng pagandahin. Kumukupas na kasi ang kanyang kulay at hindi na siya magandang tingnan. 2 taon na ang nakalipas at ngayon ang kanyang kintab at kulay ay kumukupas. Kasama sa ating pipinturahan ang mga bakal na sa harap lang ng bintana. Gusto nyo bang manatiling mataba ang inyong mga tanim na dragon fruit at manatiling malalaki ang kanyang mga bunga? Kunting kaalaman ang aking ibibigay. Mga suloy at sanga ay kontrolin. Ito'y inyong putulin at huwag paramihin. Ngayon mga ka-front yard ay mag-unboxing tayo sa ating nabili na sander. Tingnan natin, papakita ko sa inyo ang nabili kong sander para sa ating mga dingding magagamit natin. Para ako lang ang maggagawa pag mag-repaint para minus gastos. Ibili na lang natin ng sander, yung ibabayad natin ng labor, di ba? Nakatipid pa tayo, may sander na tayo, di ba? Ito yung nabili kong sander sa Atlantic Hardware pa ito mga ka-frontier, oh. Yan. Ito, sorry. Yan. Bagong-bago yan mga ka-frontier, Ito ang ating bagong sander na ating magagamit sa ating maintenance dito sa ating Kubo Cottage. Kasi nakita nyo mga ka-frontier, kumukupas na ang ating dingding dito sa labas at kailangan ng ma-repaint o kailangan natin ay i-sander muna bago natin applyan ng polyurethane na top coat. Ayan, pati yung grills natin pipinturahan natin ng kulay itim. May maintenance na tayo mga ka-front yard. Humingi na ng maintenance yung transient house natin. Ipapakita ko sa inyo mga ka-front yard. Meron tayong manual, yung mga bala, mga sandpaper, bala niya, mga liha. Bumili na tayo. Ito ang pinaka maganda, bagong bago mga ka-front yard, gamit. Ito'y gamit na gamit para sa ating transient house. Ito, okay. At yan ang ating bagong gamit para dito sa ating transient house. Meron din tayong dalang ihawan mga ka-front yard para magagamit dito sa transient house. Yung mga magre-rent dito, may magagamit sila kung gusto nilang mag-ihaw. Kaya meron tayong ihawan na stainless para malinis ang dating. Para sa mga merong dragon fruit dyan, mga tanim na dragon fruit, ay ang tip ko sa inyo para palaging malaki ang ating bunga sa ating tanim ay ipopruning nyo. Huwag nyong hayaan na magsanga ng magsanga. Tanggalin mo yung mga sanga, iwan mo nyo lang, mag-iwan nyo lang kayo ng konti. Ito ang mga pruningan ko. Yan. At ito naman ang kanilang forma. Konti lang ang sa bawat branch nila ay konti lang nila pinaiwan ko. Ganyan lang. Kita nyo mga ka-front yard na maintain natin ang pag-pruning kaya mataba siya. Yung mga gustong manatiling malaki at malusog ang kanilang mga dragon fruit ay i-pruning nyo palagi. Huwag nyong hayaang dumami ang mga sanga. Nakita nyo ang mga dahon sa aking dragon fruit ay napaka kulay green siya at mataba. Yan ang aking dragon fruit. Pag may makita pala kayo na ganito mga ka-front yard, ganyan, putulin nyo mga ka-front yard dahil ito ay sakit, punggos. Kaya huwag nyong hayaan, pag may makita kayo, putulin nyo. Huwag kayong masayang putulin natin yan. Huwag nyong kalimutan mga ka-front yard na i-disinfect ang ginagamit nyong pruning shear.
lagyan nyo na lang tubig, kunting tubig. Ito ang gamitin mong pang disinfect sa pruning shear mo. Lagyan mo lang ng 1/4 sa nilagay mong tubig. Ayos na yan. Bago mo po gamitin ang pruning shear, ay i-dip mo muna siya, ilubog mo muna. Pagkatapos ay saka mo na siya putulin. Ganyan. Ganun lang mga ka-front yard, pag may nakita kayo, putol agad, huwag nyong hayaan kasi kakalat yon. Yun ay parang cancer sa tanim na kakalat sila. Yun ay fungus pag dumami. Kita nyo, oh, taba mga ka-front yard. Oh, yung mga pinagputulan natin, yung mga ganito, putulin nyo mga ka-front yard. Makita kayong ganyan, putulin nyo yung ganyan, putol. I-prune mo para hindi kakalat ang sakit ng dragon fruit. Ngayon ay punta tayo sa tabing dagat. Tingnan natin kung anong itsura, malinis pa ba. Matagal na natin hindi napuntahan dito, kaya titingnan natin kung ayos. Yan. I-re-rake na ko na naman ito, lilinisin ko na naman ito pag may time ako, pag matapos ko na yung aking ginagawa. Ayan, maganda ang ating buhangin mga ka-front. Ayan, ito ang buhangin na malapit lang sa ating Kubo Cottage. Maraming dumadayo dito na naliligo, hindi taga rito sa aming isla, at pupunta sila dito. Sana ay huwag nilang iwan ang mga dumi o mga kalat, o hindi sila magkakalat. Yung mga, kung ano yung mga dalang basura niya, dadalhin nila sa kanilang bahay pa uwi. Kasi ang mangyayari ay yung iba iniiwan lang, katulad nitong mga plastic. Yan o, iniiwan lang kasi hindi nila alam na napaka-importante yung pag-segregation ng ating basura. Sa mga susunod na araw, ang plano ko ay lilinisin ko na itong area na ito para magandang tingnan. At sa puntong ito, pag uwi ko ng bahay ay naabutan ko ang aking ama na naglalakad at gamit niya ang bago kong nabiling tungkod. Ito ang kanyang ginagawa araw-araw, nag-i-exercise pampatibay sa kanyang mga paa. Malaki ang ipinagbabago sa kanyang mga paa, nakakalakad na ng matuwid at tumitibay na ang kanyang mga tuhod. Dito lang siya naglalakad sa gilid ng aming bahay pagkagising niya sa umaga. Di na kayo hangat. At sa puntong ito ay may na-harvest na naman akong mga bunga ng kakao para gagawin kong tabliya. Ito na ang ating na-harvest na mga kakao mga ka-front yard. Meron na tayong mga kakao na pwede nating i-ferment na naman. Yan o. Ito ang ating i-ferment bago i-bilad. Ito na rin ang naipon nating mga tuyo na mga cacao beans. At isasabay na natin itong bago nating ima-ferment o mapatuyo sa paggiling. Pagkatapos nito ay gigilingin na natin. Ganito lang ang pagbiyak niyan. Ito ang, sa mga hindi pa nakakita ng laman, ito ang kanyang laman mga ka-front yard. Tapos ilagay natin dito para i-ferment natin ng 7 araw. Ngayon ay tapos na nating biyak yung mga kakao at ito yung beans niya. Ito yung mga buto. Kaya i-ferment natin yan ng 7 araw. Ngayon ay pupunta tayo dito sa gilid ng aming bahay. Ito sa likuran dahil titingnan na naman natin kung mayroon bang mga saging na pwede nang ma-harvest. Kasi matagal na rin, 1 buwan na rin hindi ko na pasyalan dito. Ito. Wala, hindi na nakuha na ng mga unas. Ayan, pwede na yan.
Ay, oo, pwede na. Meron ng may mga pinainan ng ibon. Yan, isang puno. Ay, isang puno. Dito tayo. Ito banda kasi meron. Oh, meron din. Ayun, ito mga kapransyad. Ito. Yan, malaki. Ay, dako. Dami ng pinagkainan. Oh. Uy. Sayang. Sayang mga ka-frontier, nabiyak na yung bunga. Yung bunga niya biyak na kasi sobrang gulang. Kaya ito, ayan, kukunin natin yan. Yan o, ayan, tutubain natin. Sayang talaga pag hindi mo mapansin ay ibon lang ang makikinabang. Ito na nakukuha natin mga ka-frontier do. Yan, may biyak na. At mayroon pa tayong mga puno na malapit nang makuha. Magulang yung bunga. May dalawang puno dito. Malalaki pa. Ayan o. Dito lang ito sa likod ng aming bahay. Tuga o butsay. Ito na ang mga nakukuha nating dalawang maliliit na buwig mga ka-frontier do. Sobrang guwang na, bibiyak na ang bunga. Ngayon ay pupuntahan na muna natin ang may nakita din akong passion fruits dito sa gilid ng aming bahay. Tingnan natin kung alam nyo ba itong prutas na ito. Yung dito lang kahit saan tumutubo. Titikman natin kung masarap ba. Tara. Dito lang ito sa likod gilid ng aming bahay. Yan o mga ka-frontier, hanap tayo ng bunga. Baka may bunga na ito. Tingnan natin. Ayun, meron. Ay, ito siya. Ay. Ayan. Ito bunga. Pero hindi ito ang kakainin natin dahil na natanggal na sa pungango. Hanap tayo ng nakadikit pa. Ito. Ito ang tinatawag na naka ano pa sa kunin natin. Tsaka tikman, maraming ang bunga. Yan o, hilaw pa yung iba o. Ito pa. Meron pa o. Ito o. Yan o. Ito yung passion fruit. Parang melon to pagka ito. Yung iba wala na. Tagal na. Marami pala dito. Tikman natin. Bibiyakin lang, pipisain lang natin. Yun. Ito yung laman niya. Yan mga ka-frontier do. Parang melon din na maliliit. Tikman natin. Melon ang amoy. Melon amoy. Melon amoy mga ka-frontier. Ito yung wild melon. Mabuto lang pero kalasa ng melon. Melon talaga ang lasa niya. Wild melon. Sarap din. Masarap pala. Melon. Ito ang tinatawag na wild melon, passion fruit. Dami lang ba to? Buto. Pero matamis. Pwede sa pamatid uhaw mga ka-frontier kung wala lang iba. Kinakain yan. Tara.